sa ating channel. Welcome to Mariana's channel. For this vlog guys, magluluto tayo ng kabayan bread. Ayan. Samahan niyo ako guys kung paano ko gawin itong ating kabayan bread. Para sa ating mga ingredients guys, ito na po siya. Meron tayong oil, meron tayong milk, meron tayong flour at sugar. Para sa complete measurement guys, ilalagay ko mamaya sa description box yung ating mga measurement. Simulan natin guys sa ating clear bowl. Ayan, paghahaluin muna natin ang ating dry ingredients, ang ating flour. Itong flour ko guys, 3 cups to. So mamaya ilalagay ko sa description box kung ilan talaga yung nilagay ko rito. Ayan. Sasalain lang natin siya guys para maiwasan lang natin yung pagbuo-buo ng harina. Pagsamasamahin lang natin ang ating flour, ang ating baking soda, ang ating salt, ganoon din ang ating baking powder. So yan guys, okay na yung ating dry ingredients. Ngayon, isa-set aside lang natin to, then gagawin na natin yung ating wet ingredients. At para naman guys sa ating mga wet ingredients, meron tayong milk. Kahit anong milk guys, pwede nyong gamitin. Itong ginamit ko guys is evap milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. And then meron tayong oil. Hahaluin lang natin to guys. And then maglalagay rin tayo ng sugar. Dito na natin ilalagay yung ating sugar para mahalo natin siya. Mamix natin siya ng maayos hanggang sa matunaw yung ating sugar. Ayan guys, and then meron tayong egg. Apat yung egg na ilalagay natin guys. One at a time, ilagay natin ng egg. Para maiwasan lang natin kung merong sira yung itlog, hindi na siya agad-agad mahahalo doon sa ating mixtures. So, paisa-isa natin siyang ilagay. Ayan. Then, haluin lang natin. Bali, 4 guys na itlog ang ginamit ko dito. So again, ilalagay ko sa description box mamaya yung mga complete measurement ng ginamit ko para sa ating kabayan bread. So, ayan guys, nalagay na natin lahat ng egg na kailangan natin. Ngayon, hahaluin na lang natin siya hanggang mag-corporate yung ating mga wet ingredients. And then, maglalagay na rin tayo dito guys ng vanilla. Yan, ilagay na natin ang ating vanilla para mahalo na rin siya sa ating mga wet ingredients. Ayan, make sure guys na halong-halo at natunaw na, lalo na yung sugar na nilagay natin kanina. Dapat halong-halo na siya bago natin siya i-mix sa ating mga dry ingredients. Okay na yan guys, so mix na natin siya. So ayan guys, ito na yung ating wet ingredients at ang ating dry ingredients. Ngayon, pag imimix na natin siya, since mas malaki yung bowl natin sa dry ingredients, ita-transfer ko na lang siya guys.
kailangan natin siyang haluin guys hanggang sa mawala yung mga buo-buong harina. Pero hindi rin natin siya kailangan haluin ng ma-over halo kasi hindi rin maganda. So dapat tamang halo lang hanggang sa mawala lang guys yung mga buo-buong harina. Hanggang doon lang tayo maghahalo sa kanya. Ayan guys, okay na to. So, pwede na natin tong iset aside and then ayusin na natin ngayon yung ating paglalagyan. So, ayan guys, gumamit ako ng cupcake tray. Lalagyan lang natin siya ng butter or star margarine kung anong available nyo para lang hindi dumikit yung ating kabayan bread mamaya. Ito na siya guys. Ngayon, ita-transfer na natin siya sa ating tray. Gumamit lang ako ng scooper guys. Depende sa tray nyo guys. Kung maglalagay kayo, dapat 3/4 lang para hindi siya umapaw or sumobra kapag nag-bake na tayo mamaya. So, ayan guys, ready to bake na ang ating kabayan bread. 30 to 45 minutes ang pagbe-bake natin guys. Depende sa init ng oven nyo. Pwede nyo naman siyang i-check kung okay na. So, after ng 45 minutes guys, ito na yung ating kabayan bread. Ayan. As you can see guys, tamang-tama lang yung scooper natin kanina. Hindi siya masyadong umumbok. And then, ayan, napakalambot niya. Siguro kung gusto nyo medyo brownies pa, i-bake nyo pa siya ng medyo mas matagal sa medyo higher na apoy. Ayan, thank you guys for watching. Maraming salamat.